Gatchalian, Secretary of DOST, Secretary Renato Solidum, Yusek Peter Corbera of the DepEd, Secretary Ted Herbosa of the DOH, Honorable Secretary Sanyang Gara, to all the DepEd Calabar Zone Regional Directors at iba pang fellow public servants natin sa DepEd, ang mga kasama nating school officials, teachers, learners ng lungsod ng Antipolo, mga pangunauhin at mga kaibigan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating mga panauhin, sa maulan na araw na ito, a warm welcome to the province of Rizal and to the pilgrimage capital of the Philippines, Antipolo. Ang pag-welcome ko po sa inyo sa lalawigan ng Rizal ay on behalf of the LGU and of my fellow Rizaleños. Ang pag-welcome ko po sa inyo sa lungsod ng Antipolo ay behalf of my brother, Mayor June. Ako po ay inutusan niya na para tumayo dito ngayon on his behalf. Ako lang yata ang ate na nauutusan at ako lang yata ang gobernadora na nauutusan ng mayor. Ang sabi niya, ate, you are perfect for this occasion. Sagot ko, at bakit naman? Nagtataka ako kung anong pag-uuto ang gagawin niya sa akin. Ang sabi niya, di ba? Ang occasion is all about feeding programs. Perfect ka dyan dahil napakalusog mo. Kung hindi lang siguro bawal sa batas na ma-assault ko yung mas bata kung mukhang mas matanda na kapatid, baka nagawa ko na. But in a way, tama naman ang kapatid ko. Ang totoo, ako at ang mga kapwa ko nating Rizaleño ay busog na busog. Busog po ang aming mga puso. Busog po sa tuwa, sa pasya ng ating national leadership sa pamamagitan ng Department of Education na palawakin ang implementation ng school-based feeding program. Tuwang-tuwa po ang aming mga kalalawigan sa desisyon to upscale the program, particularly for our kindergarten learners and for elementary school pupils who suffers from malnutrition. Ang hot meals po na isi-serve sa kanila sa loob ng 120 days at ang mga gatas na ibibigay sa kanila sa loob ng 15 days, lahat ng ito ay bubusog sa kanila. Bubusugin ng mga masustansyang pagkain ito, hindi lamang ang kanilang mga tiyan, kundi pati ang kanilang mga isipan at ang kanilang mga puso. Alam naman natin na kapag kumakalam ang tiyan ng bata, mahirap para sa kanya ang mag-focus sa pag-aaral. Alam rin natin that nutrition is important for a child's brain to grow. Labis po ang pasasalamat natin sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa inyo, Secretary Sanyang Gara, at kay Secretary Herbosa, sa lahat na rin na bumubuo ng kanyang gabinete. Malaki ang pasasalamat namin sa mga national government agencies na involved sa implementation ng programang ito. Alam ko, with the help also of Senator Sherwin Gatchalian in the Senate, we are also in good hands in the Senate. Alam po nating lahat na hunger has been known as a major obstacle to learning. As we all know, food is the fuel that helps a person get through a normal day. Kamukha siguro ng karamihan sa atin dito, sumusungit tayo pagka gutom tayo. The calories in the food we eat provide the necessary energy that enables us to carry out our daily activities. This is so true for our children. Our brain, like our other organs, require energy to function well. When our children are hungry, their memory and concentration are challenged. Insufficient nutrition can also interfere with their sleeping patterns. Alam naman natin din na kung kulang sa tulog, mahirap din mag-aral. And the child in this position is a disadvantaged child. Ang launching po ng expanded school-based feeding program itself teaches
teaches us some important lessons. Through this program, we learn the value of caring. Our national government shows us what it means to care and to be cared for. After all, hindi lang siya ang nagugutom. Pero lumalakas na yung ulan at yung bagyo, hindi ko natatapusin lahat ng sasabihin ko sa inyo. Because I know that the DepEd, our teachers, are doing a good job in teaching us these important nutritional factors. So, God bless us all. And thank you again to Secretary Angara, to the national government. God bless us all. To God be all the glory. Sa isang mahalagang aktibidad na ito. Ngayong araw, ang paglulunsad ng Expanded School-Based Feeding Program kung saan lahat ng kindergarten learners ay magiging benepisyaryo na ng programa, kasama ang severely wasted and wasted grade 6 and grade 1 at Secretary of the Department of Health, Dr. Lisa Bagard, Executive Director of Philippine Carabao Center, the Undersecretaries, Assistant Secretaries of the Department of Education, at ang iba pa mga opisyal at kapwa natin public servant sa Department of Education, at lahat ng naririto po ngayon, ladies and gentlemen, maulan, subalit magandang umaga po sa ating lahat. Humihingi po ng paumanhin si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. dahil hindi po siya makakadalo sa ating nagtitipon ngayong araw. Siya po ay kasalukuyang naka-medical leave. Nais po natin siyang patiin at ipanalangin ang kanyang agarang paggaling. Sa ngayon po, ako po ang magbibigay ng mensahe para sa kanya at ito po ang mensahe ng ating sekretary. Ngayong araw ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa ating mga kabataan at magsasaka. Ang school-based feeding program ay hindi lamang tugon sa malnutrisyon, kundi isang malalim na inisyatibo para sa pangmatagalang pagbabago. Sa ilalim ng school-based feeding program ay ang milk feeding program, kung saan ang gatas na pinapainom sa mga bata ay galing sa mga lokal na mga dairy farmers. Ayon sa Functional Literacy, Education and Mass Media Survey, tinatayang 90 million Pilipino ang functionally illiterate. Ibig sabihin, hirap silang magbasa, hirap silang magsulat, at hirap silang umunawa ng mga simpleng impormasyon. Ito ay isang malaking hadlang sa kanilang personal at professional na pag-unlad. Dito po pumapasok ang kahalagahan ng programa ng DepEd pagdating sa nutrisyon. Ayon sa maraming pag-aaral, ang sapat na nutrisyon, kabilang na ang regular na pag-inom ng gatas at pagkain ng masustansyang pagkain, ay may direktang epekto sa konsentrasyon, memorya, at pangkalatang kalusugan ng mga bata. Ang isang batang busog, malusog, at ay mas alerto, mas handang matuto, at mas mataas ang tsansa na magtagumpay sa paaralan. Noong nagsisimula ang programa noong 2020, 242,310 pa lamang ang mga batang benepisyaryo. Noong 2024, umabot na sa 1,046,305 ang mga batang nakinabang sa milk feeding program ng DepEd. Sa ikalawang quarter ng kasulukuyang taon, 535,619 na ang benepisyaryo ng ating programa. Ito ay isang patunay na patuloy itong lumalaki at nakakaabot sa mas maraming bata sa buong bansa. Ngunit higit pa rito, ang programang ito ay nagbibigay ng pag-asa sa ating mga lokal na dairy farmers. Sa bawat baso ng gatas na iniinom ng mga bata, may isang magsasakang Pilipino na may siguradong kita. Hindi na po sila mangangamba kung saan ibebenta ang kanilang mga produktong gatas. Dahil sa milk feeding program pa lang ng DepEd, may tiyak na merkado para sa kanilang gatas. Ang kagawaran ng agrikultura sa pamamagitan ng National Dairy Authority at ng Philippine Carabao Center ay patuloy na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga dairy farmers.
Kasama na dito ang pagpapataas ng kanilang produksyon at tamang pag-aalaga ng mga gatasang hayop, baka man, kambing o kalabaw. Kung mas marami pa pong programang tulad nito ang isusulong ng ating pamahalaan, tiyak pong lalago ang dairy farmers na magpuproduce ng mas marami at mas lalaki ang kita ng ating mga magsasaka. At unti-unti na natin mararating ang food security na ating minimiti. Kaya po, sa bawat batang makikinabang sa programang ito ng DepEd, may isang pamilyang Pilipino na umaangat ang kabuhayan. Masaya at buong pusong nakikisa ang kagawaran sa pakipagtutulungan sa Department of Education. Nais po namin paabot na sa programang ito na sana'y maabot ang bawat sulok ng bansa upang mas marami pang bata at magsasaka ang makinabang. Kasama nyo ang Department of Agriculture, National Dairy Authority at Philippine Carabao Center sa napakagandang programa para sa mga batang Pilipino. Maraming salamat po. Mabuhay ang kabataang Pilipino. Mabuhay ang magsasakang Pilipino. Sa pag-anyaya ng Department of Education o DepEd upang maging bahagi ng mahalagang yugto ng ating adhikain, ang National Launching of Expanded School-Based Feeding Program or SBFP. Ang programang ito ay malinaw na patunay ng ating kolektibong layunin, ang tayakin ng bawat batang Pilipino ay may sapat na nutrisyon upang matuto, maging malusog at magtagumpay sa buhay. Ngayong school year 2025 to 2026, ang SBFP ay magbibigay ng mainit at masustansyang pagkain sa loob ng 120 araw at gatas sa loob ng 15 araw para sa lahat na mag-aaral sa kindergarten at sa mga severely wasted at wasted learners mula grade 1 hanggang grade 6. Isa itong konkretong hakbang tungo sa mas inklusibong pagtugon sa malnutrisyon ng ating mga batang mag-aaral. Sino po dito ang grade 6 na sa ating mga mag-aaral? May grade 6 na po dyan? Pakitaas ang kamay. Maisingit ko lang po na open na ang application for admission sa Philippine Science High School. Kung sinong gusto maging scholar, pwede kayong mag-entrance exam. I'm also hoping na maging DOST scholar kayo in the future. Bilang katuwang ng DepEd, ang Department of Science and Technology, DOST, ay patuloy na sumusuporta sa SBFP sa pamamagitan ng makaagham na solusyon at inobasyon. Kabilang sa mga inisyatibong ito ay ang mga sumusunod: paggawa ng masustansyang pagkain o nutritious food products sa pamamagitan ng DOST Food and Nutrition Research Institute o FNRI, tulad ng Enhanced Nutriban, Iron Fortified Rice, Brown Rice Bar, Rice Bongo Blends at Curls, at iba pang produktong pagkain na kayang gawin at iproseso ng ating mga lokal na licensees, mga MSMEs, mga negosyante at komunidad. Pagpapalaganap ng teknolohiya sa food processing at packaging upang mapanatili ang kalidad, kaligtasan at nutrisyon ng mga pagkain inihahain sa feeding programs at disaster relief operations tuwing may kalidad at sakuna. Sa mga ready-to-eat food packs po ng DSWD, ito pong mga ibibigay sa ating mga kababayan ay mga gawang DOST. At siyempre, dito po sa inyo ay marami pong pwedeng maibigay ng ating mga MSMEs. Ang sumusunod po, pagsasagawa ng masusing pananaliksik upang alamin ang epekto ng feeding interventions sa kalusugan, pagkatuto, attendance at performance ng mga mag-aaral. Ang isang programang isinusulong po natin patungkol dito ay ang DOST Geospatial Analytics and Technology Solutions or GATES program. Sa pamamagitan ng GATES, maaari natin matukoy ang mga lugar na labis na apektado ng kagutuman, tukuyin ang mga populasyong nanganganib sa kakulungan sa nutrisyon,
pagandahin ang mga ruta ng pamamahagi at gabayan ang mga pulisiyang magdadala ng mga masustansyang pagkain sa mga lugar na pinaka-nangangailangan ito. Ito po ay gagamitan natin ng data analytics and artificial intelligence. Because data empowers delivery and delivery improves and save lives. Ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malawak naming layunin sa Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya at teknolohiya upang paglingkuran ang pinaka-nangangailangan ang ating mga kabataan na sa susunod na henerasyon na magtataguyod ng pambansang kaunlaran. Naniniwala po ako kung ang bawat isa sa atin ay may puso para sa serbisyo at tunay na malasakit sa kapakanan ng ating mamamayan, lalo na sa ating mga kabataan. Sa DOST, isinusulong namin ang prinsipyo ng One DOST for You, Solutions, Opportunities for All. Isang ahensyang bumababa sa mga reyon, lalawigan, pamayanan, at maging sa liblib na lugar na tinatawag natin Geographically Isolated and Disadvantaged Areas or GIDAS, upang maramdaman ang benepisyo ng agham, teknolohiya at inobasyon sa pang-araw-araw na buhay. Sa simpleng salita, agham na ramdam. Bilang isang earth scientist at lingkod bayan, ako rin ay may simpleng panuntunan sa paglilingkod na sinasalamin ng acronym na EARTH. Okay? E, excellence o paggawa ng buong husay at galing. Sa ating po mga kabataan, tandaan niyo po ito. Paggawa ng buong husay at galing o excellence. Susunod na letter A, alignment ng personal na layunin sa misyon ng organisasyon. Pangatlo, letter R, pagrespeto para sa bawat isa sa ating mga adhikain. Pang-apat, letter T, teamwork, teaching at trust na nagpapatibay ng ugnayan. At letter H, ang pinakamahalaga, heart o puso sa paglilingkod. Higit sa lahat sa DOST, nais namin ilagay ang puso sa unahan. Kaya mula sa Earth, kung ililipat niyo po ang unang letrang H, yan po ay magiging salitang heart. Dahil sa puso, nagsisimula ang tunay na pagbabago sa ating mga kabataan. Alam kong ilang beses din ang narinig ang mga katagang, kayo ang pag-asa ng ating bayan. Isa puso ang pagmamahal at malasakit sa bayan. Sa bawat pagkain, ihahain sa silid-aralan, kasama natin ang agham na nagbibigay hindi lamang ng nutrisyon, kundi ng pag-asa, dignidad at magandang kinabukasan. Kaisa ang DOST sa DepEd, mga lokal na pamahalaan, mga paaralan at buong sambayanan sa pagsusulong ng isang bagong Pilipinas na malusog, matalino at handa sa hinaharap. Sapagkat sa siyensya, teknolohiya at inobasyon, bawat batang Pilipino ay sisigla. At sa puso ng serbisyo, walang batang maiiwan sa laylayan. Kaya sa puso po natin ang adhikain na ito. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Ang ating Senator Sherwin Gatchalian. Mga bata, siya po ang chairman ng Committee on Basic Education. At chairman din po namin siya doon sa EDCOM 2 na siyang nakatutok dito sa programa ng kalusugan at early learning environment. So malaki po ang kontribusyon ni Senator Sherwin dito sa basic education. Palakpakan natin siya. Of course, yung aking kasamahan sa kabinete, Secretary Sani Angara, Secretary of Education. Sabi nga namin sa cabinet, he makes us all look bad kasi napakasipag, di ba? He's always around everywhere. So we're all looking bad at the rest of the cabinet. So yung aking ibang kasamahan sa kabinete, of course, narinig nyo lang si Secretary Renato Solidum. All of you interested to become scientist. Isa pong scientist yan. Kasama ko sa disaster work and everything for many years. Isang geologist. Baka gusto nyo maging geologist at maging Secretary of Science and Technology. So salamat sa iyong contribution. Yung DOST po, nasa kanila yung Food and Nutrition Research Institute. So nandoon lahat ng studies on nutrition sa Pilipinas. So sila nagbibigay ng data sa amin
kung ilan ang malnourished, kung masustansya ba ang pinakain natin, at iba pang mga research para sa polisiya. Of course, nandiyan din yung si Secretary Francisco Kiko Laurel, meron lang siyang health issue kaya hindi siya nakarating. Nagpa-hospital siya. So, represented siya ni Administrator Andaya ng Philippine National Dairy Authority. And of course, our Governor Nina Richie Inares, kinakausap niya ako, gusto niya magkaroon ng DOH hospital dito sa probinsya ng Rizal. Sabi ko, basta magbigay lang kayo ng lupa kung saan popondohan ng ating mga senador itong hospital na to. Dali natin yung mga heart center, kidney center, lung center dito. And then of course, yung mga partners in the government, yung ating National Dairy Authority, FNRI, dedicated school administrators, officials ng eskwelahan, learners of Juan Sumulong Elementary School. Palakpakan niyo ang mga sarili niyo. Bumabagyo, nandito tayo, umuulan. Hindi, wala palang bagyo. Ano lang yan? Ano yan? Tropical depression, low pressure area bringing the southwest monsoon heavy rains. Sa mga iba pa nating katuwang, mga board member at saka councilor ng Antipolo, isang malusog at masigla at mapayapang umaga sa ating lahat. Una-una, let me talk to the students. Matagal din kasi akong guro sa UP bago ako naging Secretary of Health. Imagine niyo, may isang bata, si Pedro. Isa siyang shy, grade 3 student na nandito sa Antipolo City. May islap sa kanyang mga mata, ngunit laging pagod at kulang sa lakas. Madalas siyang uma-absent dahil wala raw siyang baon papuntang eskwelahan. Tuwing pumapasok naman siya, hindi siya kumakain tuwing recess. Nagtatago siya sa banyo dahil nahihiya siya sa mga kaklase niya. He struggled to focus and missed more days in school than he should. Kaya naman, malaki ang maitutulong ng expanded school-based feeding program kay Pedro. With each healthy meal, he grew stronger dahil may laman na ang kanyang tiyan. Mas naging ganado siyang pumasok, maaga na siyang dumarating, nakikilahok sa class discussions at nakikipaglaro sa mga kaklase tuwing break. Nag-improve din ang kanyang mga grades sa klase. Pedro may be imagined, but this story reflects a powerful truth that we feed our children well, we nourish their potential. We don't just give them food, but we give them a future. This month, we celebrate Nutrition Month 2025 with the theme, sa Philippine Plan of Action for Nutrition, sama-sama sa nutrisyong sapat para sa lahat. Sa pag-imbita ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, we are reminded that nutrition is not just a health concern, but a shared responsibility. Today's launch of the expanded school-based feeding program is proof of how powerful multi-sectoral collaboration can be. Kaagapay ng kagawaran ng edukasyon, initiate ng kagawaran ng kalusugan na mananatiling malusog ang ating mga kabataan. We align our nutrition efforts with a Joint Administrative Order 2022-0001, the Guidelines on Healthy Settings Framework in Learning Institutions, which promotes comprehensive health and nutrition programs in all schools. The National Technical Working Group for Healthy Learning Institutions is chaired by the DOH and the Department of Education. Furthermore, as chair of the National Nutrition Council Governing Board, I have placed nutrition as the center of the Department of Health's 8-point action agenda and our 8 priority health outcomes. We cannot achieve universal health care if children go to bed hungry, if learners are stunted, or if mothers
give birth undernourished. Good nutrition is the foundation of good health. But the numbers remind us of the work ahead. According to the 2023 Expanded National Nutrition Survey ng FNRI ng DOST, 18% of school-age children are stunted. 8.4% are wasted in severe malnutrition. 21.3% are underweight, and 13% are also obese. In Calabar Zone, dito sa region natin, stunting affects 11%, while 14% of children are already obese, mataba. Right here in Antipolo, 5,200 children, yun ang affected. This is the highest in the Calabar Zone region that are identified as stunted. We are also facing a triple burden of disease, no? Undernutrition, obesity, and micronutrient deficiency. All of this can perpetuate poverty, ill health across generations if left unchecked. The DOH and our partner agencies acted decisively on this through the following. Meron tayong Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project o PMNP na ang pinatarget ay stunting in the high burden areas. Pangalawa, meron tayong Micronutrient Supplementation Program which provides essential vitamins, folic acid for your brain, iron for the pregnant and lactating mothers, calcium, and also for adolescents for stronger bones. Meron tayong Healthy Public Food Procurement Program na humihikayat sa mga LGU na magpasa ng ordinansa para tiyaking masustansya ang pagkain binibili ng pamahalaan kabila ng inaahin sa mga childhood development centers. We've also integrated nutrition in emergencies pagka nagpunta sa evacuation center and making sure in our disaster preparedness effects, ang pinapakain sa mga nasa evacuation center, lalo na ngayong babahanan, ay nutrition. The National Nutrition Council has Tutok Kainan, which focuses on dietary supplementation for the first 1,000 days ng bata up to 2 years old and the nutritionally at-risk pregnant women. Kailangan palang buntis pala, nakakakuha na ng tamang nutrisyon ng nanay para pag naipanganak, healthy na ang sanggol. Yung DSWD may programa Walang Gutom 2027 Food Stamp Program. Ito ay sumusuporta sa mga mahihirap na pamilya. All of these efforts and our commitment to the Philippine Plan of Action for Nutrition 2023 to 2028 addresses both the immediate causes like poor diet, deeper structural challenges including health access at education and food security. Today's launch of DepEd's expanded school-based feeding program is a clear expression of this commitment kasama ng ating Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ensuring that children not only learn but thrive in healthy and supportive environment. Mahalaga ang feeding program bilang paunang hakbang, ngunit mahalaga rin na meron tayong long-term solutions para sa nutrisyon ng ating mga bata. Hangarin natin mapatatag ang mga paaralan kung saan ang pagkain ng masustansyang pagkain ay bukas na bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga mag-aaral. Dapat may sapat na access ang mga bata sa masustansyang pagkain dito at dito pumapasok ang suporta ng Gulayan sa Paaralan Program na napanood nyo kanina sa video. Sa tulong ng DOH at DepEd, lalo nating pinaigting ang edukasyon sa tamang nutrisyon gamit ang Pinggang Pinoy bilang gabay sa pagtuturo. Bawasan nyo yung junk food, mataas sa sugar, sa soft drink, mataas yung junk food sa asin. Kaya importante yung plato nyo, may carbohydrates, may gulay at may protein.
Go, Grow, and Glow Foods. Yan ang Piligang Pinoy. Nais din namin bigyan diin ang nutrisyon at ang ating mga learners na hindi lamang responsibilidad ng paaralan. Sa kanilang pag-uwi, sa kanilang mga komunidad at tahanan, mahalaga na matiyak rin nating patuloy na matutugunan ang kanilang pangangailangang pangnutrisyon. I commend Secretary Sunny Angara for his visionary leadership in placing learner well-being of the forefront of education. Dati po, itong feeding program, naka-spread ito hanggang higher grades. Sa ideya ni Secretary Angara, ibubuhos natin sa kinder at sa mga batang grades para magkaroon ng better effect. Palakpakan natin siya. So with your support for holistic development, combining health, nutrition, and academic excellence, we will create a brighter future for our children. Kasama ninyo kami sa kagawaran ng kalusugan at layuning mas mapabuti at mapalakas ang kalusugan ng ating bawat mag-aaral. To our fellow government agencies and partners in health and nutrition, let us continue to support the spirit of Republic Act 11037, masustansyang pagkain para sa batang Pilipino Act. To our administrators and teachers, thank you for being champions of nutrition and health within your classrooms. Naway patuloy ninyong gabayan ang ating mga mag-aaral tungo sa isang mas malusog na kinabukasan. At sa ating mga mag-aaral, ito ay para sa inyong lahat. Lagi niyong tandaan, tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan. Huwag mag-vape, mag-sigarilyo, huwag mag-alak at droga. Ang tatlong ito ay hindi lamang magpapanatili sa inyo ng malusog, kundi tumas masiglang bagong Pilipinas kung saan bawat bata ay mahalaga. Maraming salamat. Mabuhay. Thank you very much, Secretary Herbosa. Salamat po sa masarap at masustansyang pagkain na ihinanda niyo po sa amin dahil sa school-based feeding program. Maraming salamat po sa school-based feeding program dahil nagkaroon ako ng pag-asa para mapagpatuloy ang aking pag-aaral at mangarap para sa aking kinabukasan. Maraming salamat po sa mga gumawa ng programang pangkalusugang ito dahil napakaking tulong po sa aking kalusugan at kaisipan. Salamat po sa school-based feeding program. Salamat po, Ted. Salamat po, President Bongbong Marcos. Salamat po, Secretary Sunny Angara. Sa bawat mga silid-aralan na bubuo ang iba't ibang kwento ng pagpupursige at pagbangon. Sa patuloy na pagharap ng mga kabataan sa iba't ibang hamon, nagbibigay ng pag-asa at ngiti ang School-Based Feeding Program o SPFP. Sa pagkakataong ito, ating titingnan ang mga hindi matatawarang tagumpay at ambag ng SBFP sa ilalim ng kagawaran ng edukasyon. Isa sa mga natulungan ng programa ang magkapatid na sina Aiza at Cardo mula Mga batang stunted, yung mga wasted, malnourished, pati na yung mga overweight. At yung proseso po para kuhanin itong mga numerong ito ay gumagamit pa rin ng manual na mga gamit. Pero dito po sa ating programa, ang sigla, ito po ay ating i-automate at ma-verify natin kung tama ba yung mga figura na ginagamit natin ngayon. So, it is really my pleasure to present to you Project Sigla. This stands for System for Intelligent Growth and Learner Anthropometry, developed by the Education Center for AI Research or ECARE. So as a quick background, ECARE was established in line with President Marcos's vision of a tech-powered education sector.
and the visionary leadership of Secretary Sani Angara. And eCare brings together a dedicated team of highly capable AI professionals within DepEd. eCare designs and presents AI-driven solutions, policies, and training to address key challenges in basic education, as well as issues affecting the tertiary and technical education sectors. In the education sector, among the critical areas that need strategic intervention is the health of our learners. And this is the reason why we have the school-based feeding program. And if we want to improve learning outcomes, we must also improve how we detect, how we determine, and respond to health risks at an earlier stage. And the latest data from the DOST's recent National Nutrition Survey show that nearly 1 in 4 children under 5 are stunted, over 5% are wasted, and 15% are underweight. These are health issues bound to become learning issues. And as such, it is very important that we close the gaps in our current screening processes. And today, many schools still rely on manual physical measurements, often heavily burdening teachers or facing issues like uncalibrated equipment and inconsistent data collection. So, these are exactly the constraints that SIGLA wants to address. SIGLA is an AI-powered tool using mobile phone camera to quickly and accurately screen children for stunting and undernutrition. SIGLA uses an AI or artificial intelligence model that automatically calculates the child's height and visible body proportions considering his age and gender using a single image. And this is then compared to the growth standards from the WHO to generate the appropriate classification. The process starts with informed consent from parents or guardians. No consent, no data. Then the mobile app is used to capture a child's image. The AI models inside the app use both computer vision and machine learning to analyze the image. And finally, the results are made available via a DepEd web dashboard to view data threads and prioritize support. So in the dashboard, these are all aggregated data that you will be seeing. No personal information will be uploaded. So what you're seeing here is the promising initial proof of concept for SIGLA. The model demonstrated really very encouraging results. High accuracy, around 95% for stunting detection, 96% for underweight classification, and the margin of error, height and weight estimates are within 2.47 centimeters and 0.96 kilogram of actual measurements. And all of this happened within an average runtime of less than half a second, 0.47 seconds to be exact. So the SIGLA system is now being readied for pilot implementation in public schools. On the left, you can see the enhanced mobile app which our teachers will be using. And once deployed, this app will work hand in hand within the DepEd data dashboard, which is shown on the right. And this will allow only authorized personnel to view real-time summary data across key nutritional indicators. So this comparison highlights SIGLA's advantage. Unlike the traditional screening that needs equipment and manual effort, SIGLA uses a mobile phone and guided AI-powered photos. So
So, Sigla's principle is very simple, but it is also powerful. Early detection leads to early action. And with Sigla, schools can screen students faster, allowing them to act earlier. And as of today, we are expanding data collection and system refinement to 10 public schools in the National Capital Region. To ensure responsible AI adoption, Sigla was built from the start with strong safeguards to ensure accuracy, protect privacy, and ethical use. So, to end, Sigla is a platform for early action. So we invite all of you to scale Sigla together with us. Maraming salamat. Din po ng EDCOM or Education Commission na kung saan nagmula ang napakaraming batas, ang napakaraming reform proposals. Senator Sherwin Gatchalian. Barkada din po natin sa Senado at very hardworking, very dynamic. Sir, thank you for all the support to the department. Ilan sa mga rekomendasyon nila ay ginagawa. Marami po silang rekomendasyon at programa po nila. Nung si Senator Sherwin ay mayor pa po sa Valenzuela tulad ng ARAL program. Yun ay galing po sa lungsod ng Valenzuela. At itong rekomendasyon na i-prioritize sa feeding yung mas mababang grades ay galing din po sa EDCOM. Napakarami po, napakaganda po ng kanilang mga rekomendasyon. Thank you po, Senator Sherwin. Sa ating mga kasama sa kabinete na magagaling at talubhasa sa kanilang mga larangan, Secretary Ted Orbosa, Dr. Ted Orbosa. Kasama po yan, partner, hindi lang po sa feeding, kundi sa pagbakuna. At ngayon, niro-roll out na rin po yung healthcare para sa ating mga teachers, para sa ating mga workers sa Department of Education. Thank you, Secretary Ted. Sa ating napakagaling at eksperto sa agham at teknolohiya, ang Secretary po ng DOST, Secretary Rene Solido. Marami rin po tayong partnerships dahil nais po ni Rene at ang ating mahal na Pangulo na gawing moderno ang ating mga silid-aralan, gawing moderno ang ating curriculum. Thank you, Sec. Rene. Sa ating napagaling na local government dito sa lalawigan ng Rizal, kaibigan din po natin, galing sa mahusay at very experienced, may karanasan, may pagmamahal po sa lalawigan ng Rizal, Governor Inares. At ang Vice Governor Gatlabayan, kasama po niya ang ating mga board members. And of course, to the City of Antipolo, represented by no less than the Vice Mayor. Inaanak ko po ito sa kasal, Vice Mayor Randy Puno. Si Randy, graduate po sa Amerika yan at pwede magtrabaho po sa Amerika. Ngunit pinili niya na manilbihan dito sa mamamayan ng Antipolo City. Salamat, Randy. At kaibigan ko po yung kanyang mga magulang. Councilor Puno also studied abroad and chose to give back to the people of Antipolo City. Thank you. To Councilor Gatlabayan, ang nakasama ko po mga tatay nila. Anong ibig sabihin nun? Bumabata ho tayo. Yan ang ibig sabihin nun. Sa ating mga minamahal na kasama sa Department of Education, Yusek Peter, Yusek Rigel, Yusek Malcolm, Asek Dex na punong abala dito sa feeding program dahil sa isang medical doctor at mukhang tinitikman din niya yung pagkain ng mga bata dahil lumulusog din po siya dito sa pagpapatupad ng ating programa. Yusek Vita Aldaba, Asek Edson C, Director Migs Mantaring, sa ating mga partners sa World Food Program, sa GIZ, GIZ ng isa rin si Mr. Noel and Mr. Tipayan. Salamat po sa kanila. Kay President Milian of PEPSA, and of course to our partner agencies. Wala po dito si Secretary Kiko Tiu Laurel ng DA, pero nandito po ang kanyang mga heads of agencies, si Administrator Tony Andaya, nandito po kasama po natin. Yan ay kapartner natin at ang Carabao Institute at yung FNRI sa ilalim po ng DOST. And sa lahat ng RD, regional officials natin, kasama din po natin si RD Berg, si ARD Lina, at ang kanilang mga SDS, at ang ating mga
SDO officials and school officials, si Ma'am Joyani, asan si Ma'am Joyani, ang ating principal. So lahat ng ating guro, sa lahat ng ating mag-aaral, hindi na po magtatalumpati na mahaba na itong programa natin. Palagay ko, baka lumamig na po yung pagkain ng mga bata sa haba ng ating programa. Pero importante dahil nationwide launch po ito. At gusto ni Pangulong Bongbong na makasama tayo. Ngunit, alam niyo naman, binigyan po siya ng scheduled meeting with President Trump sa Amerika. Yun po, hindi na po magagalaw yung meeting na yun dahil mahirap po iset yun. Kaya naintindihan po natin. Pero sabi nga niya, gusto niya, very important at malapit sa puso ni Pangulong Bongbong itong feeding program. Siya ang nag-utos sa amin sa kabinete na magsama-sama para palakasin ang feeding program. Dahil nakita niya tumataas ang bilang ng mga estudyante na nagugutom, severely wasted, malnourished, undernourished. Ayaw niya po mangyari ito dahil alam niya apektado ang tinatawag na learning outcomes o yung pag-aaral ng ating mga bata. So ayaw natin matunaw yung ice cream ni Administrator Tony, kaya isang malaking pasalamat na lang po sa Senado, sa Department, sa Kabinete, sa inyong lahat, sa ating mga guro. At syempre, magpasalamat tayo sa ating boss, sa ating leader, President Bongbong Marcos, dahil siya ang nagsabi, doblehin ang budget para sa school feeding. Siya ang nagsabi, mag-hire na kayo DepEd ng mga project development officers, ng mga administrative officers, para hindi na maghihirap ang ating minamahal na mga teacher. Unang-unang araw ko sa DepEd, first year anniversary ko po kahapon, sa DepEd, ang unang sinabi, naalala ko, sinabi ni Pangulong Marcos sa akin, please take care of our teachers. If we want to do anything good in our educational system, we need our teachers to be there and to be at the center of all reforms. Kaya sa ating mga guro, pinapadala ko po ang pagbati ng ating mahal na Pangulo at ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat. God bless sa mga bata. Kung kaya namin, sa tulong ng Senado, sa tulong ng Kongreso, sa pagtutulungan sa Kabinete, papalakasin pa natin ang school-based feeding program. God bless po. Mabuhay. Mas masiglang bagong Pilipinas kung saan bawat bata ay mahalaga. Maraming salamat. Mabuhay. Thank you very much, Secretary Herbosa, sa isang mahalagang aktibidad na ito. Ngayong araw, ang paglulunsad ng Expanded School-Based Feeding Program kung saan lahat ng kindergarten learners ay magiging benepisyaryo na ng programa. Kasama ang severely wasted and wasted grade 6 and grade 1 at Thank you.